Etong battery na to mga paps, Roadmaster, bago pa lang siya sa market. Ngayon ano ba tong Roadmaster na to? Gagawan ko ngayon siya ng battery comparison dito sa Motolite na Enduro tsaka itong Roadmaster. First impression ko kasi mga paps dito sa Roadmaster na battery, napansin ko na parang medyo may pagkakahawid dito sa Motolite Enduro. Kaya gusto ko sanang gawan ng battery comparison. Eto mga paps, yung parang bilog na yan, hindi siya battery indicator. Hindi ko alam kung para saan yan, pero meron din kasi dito yung Motolite Enduro. Ayan magkamukha sila. Tapos syempre yung handle na itong Enduro kulay white. Dito naman sa Roadmaster kulay black siya. Ayan mga paps, kulay white itong Enduro. Tsaka nga pala mga paps, yung itsura nya parehas na parehas dito sa Motolite na Enduro. Kanina nung binuhat ko sila, halos magkasintimbang lang sila, parehas silang mabigat mga paps. Eto mga paps, yung sinasabi ko sa inyo, yung gilid nya, yung pinaka texture ba tawag dyan, parehas sila ng Motolite na Enduro. Tapos yung base lock nya, ayan, yung battery holder kasi dyan, minsan nasa ibaba yung lock, meron din siya sa ilalim. Ayan mga paps, nakalagay sa kanya mga paps, high performance, heavy duty, maintenance free. Ang size nga pala nito mga paps, 3SM. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung Motolite na Enduro. Ayan yung gilid, parehas lang sila. Tsaka meron din tong lock sa ilalim o yung kabitan ng lock sa ilalim. Gigilid ko lang mga paps, baka mahulog. Ito mga paps, pinagtabi ko silang dalawa. Ayan napapansin ko halos magkamukha lang din tong baterya na to. Yung handle nga lang po ang naiba, kulay white tsaka kulay black. Tsaka syempre yung sticker. Siguro kung iisipin nyo, kapag pinagpalit ng sticker yan, parang magiging Motolite Enduro na din tong Roadmaster. Eto mga paps. Syempre papakita ko din sa inyo mga paps yung CCA ng bawat battery na to. Ang CCA nga pala mga paps, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung cold cranking amps. Ang sabi po ng iba, importante lang daw yung CCA sa mga bansang malalamig. Pero dito sa Pilipinas, mainit naman daw dito, hindi daw mahalaga yung CCA. Pero para sa akin mga paps, importante din na mataas yung CCA ng battery. Ito po kasi yung nagsusukat ng starting power ng battery. Kapag mas mataas yung CCA, mas mapapaikot niyang mabilis yung starter ng sasakyan. Kapag ka 3SM battery mga paps, sineset ko siya sa JIS 75D31, okay na natin. Tapos lalabas dyan yung actual CCA niya mga paps. Waiting lang, waiting. 605 yung CCA mga paps. Tapos yung state of charge niya 90% lang mga paps. Pero magwa 100 naman yan kapag umandar na po yung sasakyan at naikabit na. Ito nga palang R equals 4.96 M. Hindi ko alam ibig sabihin yan mga paps. Pa-comment naman po ako sa mga nakakaalam para matuto din po ako. Tapos ma-share ko din po sa mga susunod kong vlog. Matuto po yung mga iba nating mga nanonood o yung mga viewers. Ito naman mga paps yung Motolite Enduro. Testingin natin mga paps. Doon sa kanina mga paps sa 600 CCA, okay na po ako doon. Kasi based sa experience ko, kapag 500 pataas CCA o kahit 500 lang siya, kaya na niyang paandarin yung mga diesel engine. Pero para sa akin mga paps, mas maganda pa rin kung mas mataas ang CCA ng battery. Ito naman po, 565 lang naging actual CCA niya. Siguro dahil yung charge niya 68% na lang. Kapag na-experience nyo ganyan mga paps, huwag po kayong mag-alala kasi babalik naman po yan sa dati. Kapag kinabit nyo na sa sasakyan, magcha-charge na po yan sa alternator nyo, magwa 100% na din po yan. Ang dapat na ginawa ko pala kanina, chinarge ko muna silang parehas, 100% ko munang full charge, bago ko tinesting yung CCA ng bawat isa. Pero inform ko na lang kayo mga paps, ang CCA talaga ng 3SM Motolite Enduro kapag full charge siya, maabot din po yan ng 600 pataas. Kaya palagay ko kung full charge itong Enduro na to, halos parehas lang din sila ng Roadmaster. Hindi naman nagkakalayo mga paps. Ayan nga mga paps, sa itsura nga halos parehas lang sila Ayan po. Tapos share ko sa inyo mga paps, ito pa pala yung isang pinagkaiba nila. Yung Motolite Enduro kasi mga paps, naka QR code na siya. Eto mga paps, kapag nagpapa-warranty o magki-claim po kayo ng warranty, ni-scan po nila yan sa mga battery testing center nila, ganun, kapag kine-claim yung warranty. Tapos eto namang Roadmaster, barcode pa siya, dito siya nakadikit sa harapan.
Ganito dati yung sa mga Motolite na brand nandyan sa harapan. Pero lahat ngayon ng Motolite naka QR code na. Tapos ayan, basahin nyo na lang. Post nyo na lang mga paps. Ayan, Philippine Battery Incorporated. Tapos ito yung isa yan. Okay. Sabi kasi ng iba, gawa daw po ng Motolite itong Roadmaster. Disclaimer lang mga paps, hindi ko din alam kung gawa talaga to ng Motolite. Pero I think hindi sila gawa ng Motolite. Kumbaga, ibang kumpanya na po yung gumagawa nito. Pero hula ko lang mga paps, yung materialis na ginamit dito sa Roadmaster, parehas lang dito sa Motolite na Enduro eh. Ayan o, halos magkamukha lang kasi sila, magkasimbigat. Tapos sa CCA, halos parehas lang din po. Isang bagay lang naman mga paps ang pinagkaiba nila, malaking pinagkaiba. Walang iba kundi yung presyo. Parang sa mga gamot lang mga paps, meron generic, merong branded. Pero di naman ulit sinabing generic, di na maganda. Okay mga paps, hindi po pare-parehas yung bentahan namin ng mga ibang battery center o yung ibang mga nagtitinda. Pero para may idea lang po kayo, ang benta ko ng 3SM Motolite Enduro, 6.3. Dito naman po sa Roadmaster, 4.5. Sana po nakatulong ang video na ito sa pagpili nyo po ng battery. Kung naghahanap po kayo ng mga budget meal, pwede nyo nang pagpilian nitong Roadmaster. O kaya naman branded talaga gusto nyo, syempre doon na tayo sa subok pang matagalan. May ibang nagsasabi bakit daw ganun ang mahal-mahal na daw ng battery. Lahat naman mga paps tumataas, hindi lang naman po yung battery. Pero pansinin nyo mga paps, yung battery 2 to 3 years bago masira yan. Kaya pag bumili kayo ngayon, after 2 years pa siguro ulit bago kayo bumili, natural po mataas na po ang presyo ng battery. Okay, kung ako na may tatanungin, battery PH, ano ba ipipiliin mo sa dalawa na yan kung ikaw ang bibili ng battery? Ang masasabi ko lang sa inyo mga paps, babalik na lang ako, tatanong ko muna kay Mrs. Yun lang mga paps, maraming salamat po, bye bye, ingat, God bless.